Yes, welcome back kita sa ato ang pagpadayon sa ato ang edisyon sa The Sermon 2026 episodes 4 nakita karon no over 20 ra kini ang ato ang na hanay no 4 over 20 kita ug maabot na siya sa ato ang New Year. So ato basahon ang KTix diri sa Acts 24:15 o nagapaton diha sa Diyos sa samang paglaom nga gipanagdawat usab ni nila ang paglaom nga adunay pagkabanhaw sa mga tarong ug sa mga dili matarong manato ang title The Resurrection no ining grabing trahedya sa ato ang Nepal no sa mga galuno pod nato nga mga area nga naigo pod sa monsoon no may mga nakalas nga kinabuhi no. So gipakita gid dito nga before and after no napay design pero pag naigo na gid sila sa bulog sa baha nawala yung design ato ang area no sa atong nakita nga Nepal. Grabe gid ang ilahang plus flood no landslide. So magapok kita sa ato ang pagsugod. Diyos nga labing gamhanan, ikaw among gipasalamatan, diin padayon kami sa pag sumpay nining edition sa 2026 sa The Sermon 2026 o ganyan na kami sa amo ang episodes 4 sa pagsubli sa pagtuon sa imuhang pagkabanhaw amahan The Resurrection. Giyahan mo kami ni ini nga mo kining masabtan pag-ayo ug mahimo namo paglaom nga ikaw amo ang madayeg sa kanunay amahan kay ikaw ang Diyos nga amahan ato as langit pagabalanon imong ngalan panhiyang imong gingharian pagabuhaton kabuton din hisyuta maingon sa langit. Hatagi mi sa kalanon sa matag adlaw pasaylo kami sa utang kami sa kapsaylo sa katang kanamo ay kami tugyan sa mga panulay no luwas sa kami amahan kay mo ang gingharian ug ang gahamaya hangtod sa kantoran. Amen. Bueno, masugod na kita. Pero ato sa taon na to ang heat index karon no. Diri asa ato ang AccuWeather. Kanya kadtong ato ang ato ang countdown no. So sa ato ang oras karon nga alas 9 adunay temperature nga 29 degrees Celsius temperature ang heat index dia 34 degrees Celsius temperature sa ato ang alas 10 31 degrees Celsius ang temperature ang heat index 36 degrees Celsius temperature bugna-bugna man ta karon no. Sa ato ang alas 11 adunay 32 degrees Celsius temperature og iyang heat index 39 iyang heat index 38. Sa ato ang alas 12 33 degrees Celsius temperature ang heat index nihinay na 37.
39 dahil gihapon. So, kita sa itong countdown. At kinitanaw niya ito ang countdown, no? Sa ato ang Christmas countdown this year. Na 16 weeks. Tugo na lang. 6 days, 15 hours, and 44 minutes, and seconds. So sa ato ang New Year, 15 na lang gini ato ang New Year karon. 17 ato ang New Year countdown 2027. 17 weeks to go, 6 days, 15 hours, 44 minutes, and seconds. So kana na ang ato ang countdown. So magsugod na kita sa ato gihapon nga kategory, no? ABCD 1 2 3, no? So una kita sa atong A. And have hope toward God, which they themselves also allow that there shall be no resurrection of the dead, both unjust and unjust. Shall be resurrection of the dead, no? Nagi resurrection, no? Of the dead, both just and unjust. Katutong gibasa, no, sa Acts 24:15. Og nagabaton diha sa Dios sa samang paglaom nga gipanagdawat usab niini nila. Ang paglaom nga adunay pagkabanhaw sa mga matarong ug sa mga dili matarong. Og katong nga teksto reveals that many of the Jews believe in the resurrection of the dead sa mga Jews, no? Mabasa din sa Acts 23:6. Apan sa tinukod mo sa kasi sa matinukod ni Pablo nga usa kabahin kanila nga sadusyo o ang usa mga paresyo siya misinggit sa Sanhedrin. Maiso ako paresyo, anak sa mga paresyo ug bahin sa paglaom ug sa pagkabanhaw sa mga patay. Ang karon ginahukman. The Sadducees did not believe in the resurrection of the dead. Sa mga Sadducees na dumutoo sa resurrection of the dead. Paul made his belief in a resurrection that mean reason for the Jews persecuting him. Let us consider the resurrection in the light of the number of the Bible. Tinawag ito sa Bible, no? Reference which emphasizes the resurrection. It is significant that New Testament almost exclusively emphasizes that the resurrection of the dead, both the just and the unjust. Ito itong ibasa. Our blessed Lord spoke frequently of resurrection. Oh, yan, mulong, no?
I am the resurrection and the life. O diri sa John 11:25. Si Jesus mingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw. O ang kinabuhi, ang musalig ka na bisan siya mamatay, mabuhi siya. Okay na diha, no? Nga, sa pagpasabot kiniya nga resurrection, no? Mamatay niya, mabuhi siya, no? Thy brother shall rise again. John 11:23, Jesus mingon kaniya, ayaw mong igsuon babanhaw, kumana mo rise again, no? Marvel not at this, for the hour is coming in which that are in the grave shall hear his voice, and shall comfort they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto resurrection of damnation. Mabasa sa John 5:29. Ayaw ka mo kahibulo. Kay ang tak na nagasingabot na. Nga ang tanan nga anaa sa mga lubong. Managkawati sa iyang tingog. Og ang mga nagbuhat og mayo na nagpanggula nga binanhaw. Ngadtos kinabuhi. Og ang mga nagbuhat og mangilad managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagkahinokman sa silo. Paul, following the example of the Lord, gave a strong, repeated emphasis to the resurrection of the dead. Mabasa, no? Sa mga 1 Corinthians 15:12 to 7, Philippians 3:10, 11, sa Romans, 2 Timothy 2:11, Hebreo. What is still more significant is that the resurrection of the dead is held out as the real hope of God's children. Mabasa sa 1 Corinthians 15:12 pagkaiti. Nabot sa Acts 23:6. Apan sa pagkat matikod ni Pablo, matikod nato ni matikod ay no. Nga usa ka bahin kanila sa Diyos akatulungan. Ang masa Diyos di mo to pagkabanhaw, no. That is overlooked by so many readers of the Bible. That eternal life and immortality are associated or connected with the resurrection of the dead. That is what Jesus does sa Mark 30. Nga niining kinabuhi karon. Dili magadawat og usa ka gatos ka pilo sa mga balay o sa magsong lalaki o sa magsong babae o sa mga inahan o sa anak o sa kaitaan, inobanan sa pag lutos o unya ang kapanahunan nga moabot nas kinabuhi dayon.
That is what Paul affirms. Mabasa dire sa 1 Thessalonians 4:13-17. Nagkanayon. Apan dili among tinguha. Mais. Ang kamo dili mahibalo mahitungod kanila nga mga nangamatay. Aron dili kamo managsubo ingon sa uban nga walay paglaom. Kay maingon nga kita nagtuuman nga si Kristo namatay o nabanhaw. Maingon man usab sila nga mga nangamatay. Pagkadadun niya sa Dios winagi kang Jesus uban kaniya. Kay kini among ipahayag kaninyo. Sumala sa palong sa Ginoo nga kitang mga buhi nga nagpabilin pahangtod sa pag-abot sa Ginoo dili kita magauna kanila nga mga nangamatay. Kaya ang Ginoo gayud mao ang manaog unya gikan sa langit tinubanan sa singgit sa pagsugo o sa tawag sa punuan sa mlunda o sa tingog sa trumpeta sa Dios. O kanya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuban sa pagpamangon. Tingog sa trumpeta sa Dios ug unya ang mga namatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. O kita nga mga buhi pa nga mahabilin pagasakgawon ngadto sa panganod aban kanila pagsugat sa Ginoo diha sa kati kanginan. Og sa ingon niya na kita magapakig-oban sa Ginoo sa tanang panahon. Busa paglinipayay kamo ang sa usapin na aginining mga pulonga. Sumaogin na siya makomfort kita no loyo sa na ay mga lubong, no? Pero naagi ko no reunion nga maabot, no? Magsugat dito sa kanginan sa pagpamanhaw. If the theory that man has inherent immortality was true, why please associate the thoughts of the eternal life with resurrection? The reason is obvious. Okay, sa theory ko nga na-inherit immortality. No? The reason is obvious. Mortal man does not possess by nature immortality. He is mortal. For him to have immortality, he must get in the resurrection of the just. So that's the ikatulong kita. Yes. The resurrection of the dead bring us peace to peace with the fact that there will be no resurrection. The resurrection of the just. Sayuk 14:14. Ang mabulahan ikaw tungod kay sila dili man makabalus kanimo. Ikaw pagabalusan raw niya sa pagpamanhaw sa mga matarong. The resurrection of the unjust. Napa dito sa Dano 5:28. That bring us peace to peace with the life we know. Whatsoever man soweth, that shall be also reaped. There's a Galatians 6:7-8. Ayaw ka mo palimbong. Ang Diyos dili magabiyabi ay kay biyasan onsay ipagastaw. Limbong no? Mausab ka na ang iyang paganihon. Kay ang magapugas alang sa iyang kaugalingonod,
Gikan sa unod, magaani siyag pagkadunot. Paano mapuga alang espiritu, gikan sa espiritu, magaani siyag kinabuhi dayo. O mo na siyang diferensya kalibutanon og sa langit no. Kay kung kalibutanon kay mo mangyong ipuga sa kalibutanon, no? Pero padunot ray siya, no? Pero kung langit nun ka Diyos nun ka, no? Ang imuhang pag-aanihon, ang kinabuhing dayon. Our present life will determine in which resurrection we shall come forth. Our future in the world to come will depend upon what kind of a life we live now. What is still more important is to study if that can be that we can know right now, and with resurrection we shall come forth. So, na yung mga example dari Kampol, sa 2 Timothy 4:8, sukad karon na dunay gitagana lang kanako. Nga purong-purong sa pagamatarong nga ni adto niya adlaw. Igante kanako sa Ginoo ang matarong maghuhukom. O dili lamang kanako kun dili usab sa tanan nga nahigugma sa iyang pagpadayag. Diba? Sa padayag. Sunod sa Daniel 12:13, apan padayon ka sa imong panaw. Hangtod nga moabot ang katapusan kay ikaw mo pahulay og motindog sa kalipayan sa imong bahin sa katapusang mga adlaw na padasig, no? Nagi ko ni kalipayan sa mga adlaw. Kang Joseph sa Genesis 50:28 ug sa Exodus 13:19. Ikaw na Moses awan kaniya ang mabukog ni Josue. Kay nakigpanumpa siya sa anak sa Israel. Nga nagaingon, ang Diyos sa pagkamatuod magaduaw kaninyo. O pagadad-on ninyo ang ako mabukog, gikan din hikauban ninyo. Salas na nga. Paragraph. If we could consult our life, do we know in which resurrection we shall have part? O ito ko ng konsultahon, no? Kinabuhin na ako ng resurrection na ito ang party, no? Bahin. So malakita mo po na, no? Ato na lang sipungon ng ato ang natunan atong balikan kadali, no? Sa pagpatinaw the resurrection, no? Kay mo to ang pasalig diri sa Acts 24, no? There shall be resurrection of the dead, both just and unjust. Diba? Adunay pagkabanhaw sa matarong o sa mga dili matarong. O gato ko nga teksto naga-rebel, no? Kay mamatuang ko sa mga Jews nga nagatugma nga na ipakabanhaw ang sa Jewses. Di man sila matuo nga walay pagkabanhaw, no? So kung dili ka mo tuo nga walay pagkabanhaw, kawang ba itong tanan, no? Nga wala kunoy ko anmar. Makon po nimo nga wala po Diyos nga mubanhaw, di ba? No? Kay wala may pagkabanhaw, no? Nawala nimo ang gahom sa Ginoo nga iyang i-promise, no? Nga pagkabanhawon. So, natin i-promise na panahon ni Jesus Christ, thy brother shall rise again. Ito ba ito kang Lazaro ba ito siya, no? Unay padasig diri ang adili kuno ka marvel not, no?
ayaw kamo kahibulong. Kaya ang tak na nagasingabot na. Nga ang tanan nga naas lubong manag pakabati sa iyang tingog o ang mga nanagbuhat og mayo managpanggula nga binanhaw o ngadtos kinabuhi o nagbuhat sa milad managpanggula gihapon no nga binanhaw ngadto sa kahinukman sa selo. So kung anay pag-resurrection no na pagkabanhaw padulong sa eternal life no napoy pagkabanhaw nga mahukman na gyud sa silot no. Grabe no nga di na ito makauntong natulog na siya na siya sa minteryo no. Ang katumbuhi pa siya mahukman siya no. Maong ang atong ginuntanang pagkinabuhi no dito ta karapat dapat ano sa pagka binanhaw sa mga matarong no sa kinabuhi no. Kay sayang di ba sa kung pagkahinukman lang ang imuhang mabanhaw ka sa pagkahinukman no. Pareha man tanan matarong ug dili matarong dautan Diyos nun kalibutanon mga matay no. Pero mga banhaw pug kuno na siya no. Ang lugi lang yun sa pagkabanhaw sa kanang mahukman ka no sa sailot di ba. Mao nga maraming goal nga kanang mintas buhi pag ikakwaon nimo ang goal no. Kay sa kamatayon bisan pag taas na siya nga mag-isli ang ato ang earth no. Unya nara sa lubnganan wala naman kay mahimo nga magkinabuhi pa ka nga matarong kay ana makasa kanang lubnganan no. Mao na nga amang kay pare-pareha ra man ni taas ng gihapon nag time nang naa ka sa lubnganan ug naa ka sa kuano. Mao mitras napagitay panimuot ang atong ginuntanang goal nga sa pagkabanhaw sa kinabuhi di ba no. Ato ang kinabuhi no nagpakabuhi lang kita para mapatay di ba no. Pero sa kamatayon day wala dili siya katapusan no. Kay napay pagkabuhay di ba murag inana no sa tong trabaho nga sa sildo ulit siya sildo no. Sildo ulit gasto ay bayad utang lapod di ba murag inana no. Ang kinabuhi mabuhi mamatay no. Unya na po dahil siya mabuhi balik no kay katunan na siyang resurrection. So mao nga napatay pa nimo tarungon nato atong kinabuhi no. Kaysa pagkahinukman sa silot ang katuman imuhang kinabuhi mo'y masubay mintas buhi ka unsa imong gipanghimo no. Kanang ang lifespan no nga buhi ka una po'y death span span of time di ba no. Mao nga diri kita na ang ato ang goal no sa pagkabanhaw gyud sa kinabuhi. O nakuha nato ang significant no sa dead hope of God children. So naipasahan mo today, if the theory that man has inherent immortality was true,
why please associate the thought of eternal life with the resurrection? Ano po yung answer niya dito? The reason is obvious. Mortal man does not possess by nature. So matupanguntan, no? If we consult our life now, konsulta ako, no? Do we know in which resurrection we shall have part? Ay, katong resurrection of life, no? Sa mga matarong, o kang resurrection of the Almation, kato ang mahilokman sa silo. So, makita gid nato po natong pagpili mintas buhi pa kita, no? Kung sa ato ang kinabuhi, di ba? So, ang chance mintas buhi pagig kita, no? Aha, imong pilion nga part katong resurrection ba sa pagkahinukman o ang resurrection sa eternal life, no? Sa hinaot nga to ang pilion pod ang resurrection jud sa eternal life, no, nga gihan pagita sa balaang espiritu sa ato ang pagpili. So to God be the glory, natapos na kita sa ato ang the resurrection nga ato ang pamalungan ang the sermon nato nga 2026 nga edition sa ato ang episodes 4. So mga pakita sa ito ang pagtapos. Amahan nga langit nun, ikaw ano sab ang magipasalamatan na manutunan ang the resurrection ini episode 4 sa the sermon 2026. No, di ka makahatag na paglaom nga manutunan amahan nga mapili namo ang pagkapanhaw nga tos kinabuhi. Mahilayo kami sa kabanhaw sa hinukman sa silo. Pasilo kami sa ang masala na himo amahan sa pulong sa una. Kung ikaw kayo pagkadaygon kay ikaw man ang Diyos nga amahan sa langit. Pagablano ng imong ngalan panhiyay maging harian pagkabuhaton kabuton din Hisuta maingon sa langit. Hatay kami sa kalanon sa tagadlaw, pasilo kami sa among utang, kami usab kapsaylo sa kautang kanamo. Ay kumitugyan sa panulay no aluwas sa kami amahan kay imo ang kingharian ug ang kahumaya hangtod sa kantoran. Amen. Boy na itong medication, hallelujah to our Messiah, Lord Jesus Christ, Jehovah, the God, sub God, sa Lord, sub Lord, sa the Kings of Kings. To God all be the glory and God bless us all. Salamat usab sa inyong pagpunok sa inyo manon pagmalandong sa iyang pulong at tagabi maokini ang inyong edition sa ato ang the sermon 2026. So kada semana lang kini no ato ang the sermon 2026 og Friday kini. So naka-alayon kita sa series na ito karon. Ka-encounter pa man no kay next week pa ang ato ang My Journey with God sa itong channel. So hantod na usab sa sunod gayon ang Diyos magapanalangin kanyo. May tanan og dalaygon ang Diyos.